Francine's POV. Kinaumagahan, nagising akong wala na si Kyle sa tabi ko. Ngunit hindi yon ang tuluyang nagpagising sa inaantok ko pang diwa, kundi ang mga boses ng tila nag-aaway sa labas. Kumuha ko ng t-shirt sa damitan ni Kyle at bali walang sinuot iyon. Naghilamos at nag-mouthwash na rin ako bago tuluyang lumabas. Ngunit napahinto ako nang marinig kong malakas na boses ni Kyle, pati na rin boses ng babaeng galit na galit. You slept with that woman? My God, Kyle! Wala ka na ba talagang pinipili ngayon, ha? Nagpanting kaagad ang tenga ko nang marinig kong sinabi ng babaeng iyon. Dahan-dahan ko rin silang sinilip upang di nila ako makita. Ganoon na lang ang panlalaki ng mata ko na makita ang fiancé ni Kyle dati. What is your problem, Nadia? I love her. Mariing sambit ni Kyle na kinatuwa ko talaga. Ibig sabihin hindi ako basta nag-iilusyon lang kagabi. That woman is a first class na mahilig, Kyle. Enough! If every woman I step with mahilig, then that includes you. Watch your mouth! Galit na sigaw din ni Kyle sa kanya. But I love you. Bakit hindi na lang ako? Gusto mo naman ako dati, di ba? Aba, at ambisyosang bruha, balak pa yatang agawin ang bebe ko. Matagal na yon at wala akong balak na makipagbalikan sa'yo. You better find another man. Akmang tatalikod na sana si Kyle nang hawakan ng bruhang si Nadia ang kamay niya. Kaya naman umeksena na ako. Aba, ako ang bida kaya't dapat lang na pumapel ako. Morning, love? Sabay silang napatingin sa akin na tila ba nahuli sa kahina-hinalang eksena. I went beside Kyle and immediately encircled my arms to his shoulder at binigyan siya na hagkan sa labi. Ayan, mawala ka sa igit, bruha. How was your sleep? He asked me. Habang hawak pa rin ako sa bewang. Good. Baliwalang sagot ko sabay tingin sa bruhang Nadia. I had to go now. Salamat kagabi, nag-enjoy ako. Giit ko pa na kinapula ng mukha at tenga ni Kyle habang kinasiksik naman ng mata ni Nadia. I'll drive you home. Wait. Habol niya pa, ngulit hindi ko na pinansin. Dumiretso na ako paalis at kaagad nang sumakay sa elevator. Wala na akong pakialam kung naka-t-shirt lang ako at kung ano bang itsura ko. Ang nais ko lang makaalis na rito at baka hindi ako makapagpigil at magawan ko pa na masama ang pesting Nadia na yon. Na makita kong kotseng hiniram ko kay Edison, sumakay na ako at kaagad na nagmaneho. Kinuha ko rin ang cellphone ko upang tawagan si Aiza na dalhin ng mga bata sa bahay. Malamang magtatanong na naman ng mga yon kung bakit hindi ako umuwi at kung saan ako natulog. Bakla ka lang taon? Akala ko ba rarampa lang? At akala ko ba makikibirthday lang? Saan ka natulog, ha? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Aiza nang sagutin niya ang tawag. Akala ko pa naman ng mga anak ko ang sasabon sa akin katatanong. Yun pala itong maharot na Aiza na to? Ang mga anak ko nasaan? Balik tanong ko naman sa kanya. Hindi ko na rin sinagot pa ang mga tanong niya. Bahala siya mag-isip. Narito na kami sa bahay mo, bruha ka. Akala ko uwi ka kagabi, di naman pala. Pinasisid mo na naman yung perles mo, no? Kulang na lang tumirik ang mata ko, kaiirap, nang dahil sa mga sinasabi niya. Pwede ba, Aiza? Masakit ang perlas ko kaya tigilan mo muna ako. Kumain na ba ang mga anak ko? Anong ginagawa nila? Muli kang tanong pero ang peste, nagsisigaw lang sa kabilang linya. Bilisan mo, peste ka at magkwento ka. Anyway, yung mga anak mo naglalaro. Pagkasabi niya nun, pinutol ko na rin kaagad ang tawag. Nang makarating ako sa bahay, si Aiza lang ang natatan ko. Hindi niya kasama si Edison at mukhang hinihintay lang din talaga ako ng bruha. Kamusta ang perlas mo? Buo pa ba? Sunod-sunod niyang tanong. Well, buo pa naman. Eksaheradang sagot ko naman. Ay, kabog! Kaya pala mukha kang bad na perlas ngayon, ha? Hala sige, magpantay ka ng mga anak mo at uuwi na ako. Ang lagay, ikaw lang ang magpapasisid? Siyempre, ako rin. Hinagkan niya na ako sa magkabilang pisngi at tuluyan na ngang umalis. Madaling-madali ang peste. Parang di ginagamit araw-araw. Nagpalit lang ako ng sando at short bago pumunta sa park na narito rin sa HGS. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng mata ko na makita sina Jiro at Kenji na kinakausap ni Kyle. Peste, bakit narito na kaagad to? Gusto ko yung bola mo. Dinig kong saan ni Kyle na kinangiti naman ni Kenji. Thank you. It's a gift from our dad. Bibong sagot naman ni Kenji. Really? Ano bang pangalan ng daddy ninyo? Daig ko pa ang sinikmuraan nang tanongin iyon ni Kyle. Mabilis pa sa alas 4 tumakbo na ako papalapit sa kanila. Kenji! Sabay-sabay silang tumingin sa akin na may pagtataka sa mukha. Lumapit din sa akin si NG na kinaluwang ng panghinga ko. Ngunit nang akala ko'y ayos na ang lahat. Kyle po.
Nakalimutan kong narito rin pala si Jiro. Para akong hinagisa ng patalim at di na nakagalaw sa kinatatayuan ko. Habang si Kyle na may nagtatakang nakatitig, ang mga matang nakatingin lang sa kanila. Si Kyle na may natigilan bago mariin akong tinitigan. Hindi ko alam kung ano ba ang nasa isip at kung anong iniisip niya. Ngunit, sa puntong ito alam ko sa sarili kong wala na akong kawala pa, kundi ang sabihin nasa kanya. Mag-uusap tayo. Mahinahon ngunit halatang may bahid ng galit sa boses ni Kyle. Hindi ko tuloy maiwasan na makadama ng kaba. Kagad kong hinawakan ng kamay ng mga anak ko at giniya papasok sa loob ng bahay namin. Habang si Kyle madilim ang mukhang nakasunod lamang sa amin. Pagkarating ng bahay, nagpaalam ako sa mga anak ko bago sumunod naman kay Kyle papunta sa bahay niya. Pakiramdam ko unti-unti akong kinakapos ng hininga dahil sa sobrang lakas ng pintig ng puso ko. At nang makarating na kami sa loob ng bahay niya, kagad niyang sinara ang pinto na kinabigla ko pa. "Now talk," he command. "Tanungin mo na ako," naluluhang sambit ko. Di ko kayang salubungin ang titig niya, lalo na't pakiramdam ko ay napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. "Anak ko, Francine." Turo niya pa ang bahay namin bago iniharama sa mukha niya ang isa niyang kamay. "Those are my sons. Kailan mo balak sabihin, ha? O baka naman wala ka talagang balak na sabihin yan sa akin?" Tuluyan na ako naiyak at di na nakuha pang sumagot sa kanya. Lumapit naman siya sa akin at iniharap ako sa kanya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, ha? Peste, Francine, ano?" "Oo na." Pinunasan ko ang luhang tuloy-tuloy bumabagsak sa pisngi ko bago ko humarap sa kanya. "Anak mong ayo mga yon. Nabuntis mo nga ako noon, di ba? Sinabi ko sa'yo pero naniwala ka ba? Papanagutan mo ba? Peste, Kyle. Sa klase ng trabaho ko noon, maniniwala ka ba na ikaw ang ama ng mga anak ko?" Sunod-sunod at pasigaw kong tanong sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahang may tutulong luha sa mga mata niya na mas lalong kinasikip ng puso ko. "Gaano ba ako kawalang puso sa tingin mo para hindi kilalanin ng mga anak ko?" he said, causing me to cry even more. He was hurt and I know that. Pinunasan niyang luha niya sa pisngi at mata niya bago mahigpit akong niyakap. "I'm sorry if I shout at you, but I was angry. I feel mad at myself. Don't cry, love. I'm sorry." Sa kabilang banda, "I'm sorry. I don't mean to shout at you. Don't cry, please." Kanina pa siya humihingi ng paumanhin sa akin na dapat ako ang gumagawa. Pero pareho lang naman kaming nagkamali ah. Wala namang dapat sisihin sa nangyari. Ngunit hindi ko maiwasang makadama ng galit para sa sarili ko at awa para sa kanya. "I'm sorry." Nauutal kong sabi. Hindi ko alam kung paano ko magsisimulang magsalita sa harapan niya. "It's my fault. Tinago ko sa'yo." Giit ko pa. "Why?" Baliwalang tanong niya naman. Malamlam ang mata, mababa ang boses niya. Ngunit alam kong marami pa rin katanungan sa isipan niya. "Maniniwala ka ba kung sinabi ko sa'yo noon na ikaw ang ama ng dinadala ko? Tatanggapin mo ba ako? Kami na magiging anak ko, and you were engaged that time. Ayokong makasira ng relasyon." Sunod-sunod kong paglahad sa kanya. "I am not engaged. Ano bang sinasabi mo, Francine? I was head over heels in love with you that time to the point that I wanted to pay you just to be mine." Tinalikuran niya ako habang sapo ang sarili niyang buhok. "Nung gabing na-raid ang Club V, nakita kita. I was about to get you that time pero late na ako. Nakita lang kita sa loob ng sasakyan ng lalaking yon. Sinundan ko pa kayo kung saan kayo pupunta. And to my horror, sa Dayton's Hotel huminto ang sasakyan niya. Peste? Hindi ko matandaan kung anong sinasabi niya pero alam ko, dinala ako ni Edison sa Dayton's Hotel dati. At nang magising ako, kung ano-anong revelasyon lang nalaman ko. And when morning comes, umasa akong sa akin sasama, pero hindi. Pinili mo pang samahan ng lalaking yon? The day you went me to my unit and informed me that you were pregnant, nabigla ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa iyo o hindi. But I'm willing to father your child that time, Francine, if you just let me." Halos kapos sininga, nasambit niya habang pabalik-balik sa harapan ko. "Tapos sasabihin mo sa akin, sa dinami-rami ng lalaki na sumama sa'yo, malamang na hindi akong tatay na pinagbubuntis mo?" I was hurt, Francine. Peste ka. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin that time. Gusto kita para sa sarili ko. I am willing to marry you para ipakilala kita sa parents ko. At alam mo kung anong pinakamasakit? Nung pinakita sa akin ni Nadia ang iyong video na sumisigaw ng mga salitang iyon habang wala kang kahit ano sa katawan mo. Sinabi niya na iwan ka niya ng iyong kasintahan pagkatapos ng inyong pagsasalo. Peste.
Ayoko nang alalahanin pa. Hindi na rin naman importante. Sa dinami-rami raw ng sinabi niya, isa lang ang nabuo sa isipan ko. At yon ay ang mga maling espekulasyon ng mga taong wala namang ambag sa buhay namin. Lahat ng yon ay walang katotohanan. Pareho lang kaming nasaktan dahil sa maling paratang at pagtatago para sa sariling kapakanan. Nakatingin ngayon kay Kyle na puno ng luha ang mga mata habang namumula ang mukha sa sobrang galit. Napaisip ako na hindi ako ang tamang tao para sa kanya. Na pinapahirapan ko lamang siya. May bisa ang galit niya pero paano naman ako? Wala lang din bang nararamdaman ko? Gusto kong malaman ng mga anak ko na ako ang ama nila. I wanted them to know. They know. Putol ko sa sasabihin niya. Mukha lang naman niyang hindi alam ng mga anak niya eh. Pero ang buong pagkatao ni Kyle alam nila. How did I know? Tell me something about them. What's their favorite, their likes? What are they wanted and what's not? Sunod-sunod niya pang tanong. Malamang kinukwento kita sa kanila. They like French fries. Kenji wanted to be a lawyer while Jiro wanted to be a doctor. Gusto nila ang bolang binili mo para sa kanila. Paglalahad ko naman habang nakasandal sa countertop. Mula para dito sa kinalulugaran ko, kitang-kita rin ng kusina ko sa kabila. Nakikita ko sina Jiro at Kenji na kumakain ng cereal nila ngayon habang may hawak na cellphone. What if kunin sila ni Kyle sa akin? Sa kaisipang yon, kaagad akong lumungon kay Kyle na nakatanaw din sa mga anak ko ngayon. He seems longing for his cousins. More. Tell me more. I want to know more about you. Giit niya na mapansing tumigil na ako sa pagsasalita. They love you. Napayoko ako na sabihin niya iyon. They keep on asking me about you. They wanted to see you. Nang sabihin ko yon, kaagad niyang hinawakan ng kamay ko, giniya na papunta sa bahay ko. I want to meet them too, he said. Tumango lamang ako at sumunod na sa kanya. Habang kulang na lang, kalad ka rin niya na ako papunta sa sariling bahay ko. Nang makarating ako doon ay huminto muna ako sa labas habang ako na may tuloy-tuloy dumiretso hanggang kusina para kausapin na muna ang mga anak ko. You wanted to meet your dad, right? Panimula ko sa kanila na halata pang nagulat dahil sa akin. Ganun pa man halos magkapanabayan pa rin silang tumango. Is he here, Mom? Our dad? Sabay pa nilang tanong sa akin. Natinangoan ko na lamang. Nang lumapit sila sa akin, kinawayan ko naman si Kyle upang pumunta na rito sa loob. Sumunod naman siya at natigilan. Biglang tumakbo palapit sa kanya ang dalawa. Ikaw po pala ang daddy namin? That's why you look like us po. You are not busy anymore, Dad? Magaling na po bang sumayaw si Mama ngayon kaya umuwi ka na? Nanlaki ang mata ko dahil sa tanong na iyon ni Kenji. Habang si Kyle hindi alam kung matatawa ba o ano. Peste, anong pinagsasabi ng anak ko? Saan niya nakuha ang tanong na iyon? Malalagot talaga si Isaac kapag nalaman kong may kinalaman siya sa mga pinagsasabi ng anak ko ngayon. Give Daddy a hug first before I answer all of your questions. Sagot naman ni Kyle na sabay pinaunlakan ng dalawa. Ang gaganda nilang panoorin. Kung di lang siguro komplikado ang lahat, buo siguro kami. Akit na lang muna ako sa itaas. Papahinga lang. Hindi ko na hinintay pa ang sagot nila dahil alam ko naman na marami pa silang pag-uusapang tatlo. Kaya naman siguro ni Kyle alagaan ang dalawa. Kinaya niya nga bumuo ng kambal. Kayanin niya rin magbantay. I will introduce them to my parents. Natigilan akong bigla na isigaw niya iyon. Ito na nga bang kinatatakutan ko? Ang kaalamang baka kunin niya sa akin ang mga anak ko. Okay lang ba? Tanong niya pa. Tumango ako bilang sagot, ngunit hindi na siya pinagkabalahang lingunin pa. Masyado akong nalilito sa mga tanong sa isip ko. I know Kyle was not a selfish person, but who knows? Kagad kong nilakang pinto at nagpatugtog ng malakas nang makarating ako sa silid ko. Gusto kong aliwin ang sarili ko para mawala ang mga agam-agam na bumabagabag sa puso ko. Ngunit hindi pa rin talaga. Hindi ko pa rin maiwasang di mag-isip ng kung ano-ano. I laid in my bed and closed my eyes. Hinayaan kong tangin ako ng pagod at antok upang sa gayon, maipahinga kong isip kong litong-lito na. Kahit saan ka magpunta, hahanapin kita. Dadalhin kita sa kabilang buhay. Napabalikwas ako ng bangon at bumalik na naman sa panaginip kong pesting iyon. Kagad sana akong tatayo, ngunit mabilis ding umagapay ang kamay ng kusino man upang ibalik ako sa pagkakahiga. Go back to sleep, love. Bulong niya bago ako ginawaran ng hagkan sa noo. Kahit hindi ako humarap, alam ko kung kanino at kung sinong may-ari ng boses na yon. Kyle? I whispered before I dozed to sleep again.
Makalipas na ang ilang oras, muli akong nagising. Hindi dahil sa panaginip o ano, kundi sa hagkan na nadarama ko mula sa balikat. Napapabulong ako sa hindi malamang lengguwahe. Still feeling sleepy? Morning, baby. I heard Kyle saying that to me. Morning, I whispered. Ngunit gano'n na lamang ang panunuwid ng katawan ko sa kaisipang narito si Kyle sa tabi ko. My goodness, anong ginagawa mo rito? Kaagad kong tanong habang ngayon nakaupo na sa kama. Parang nakakaakit. Imbes na sumagot, yun ang sinabi niya na ipinagtaka ko. Ngunit na mapansin kong sa harap ko siya nakatingin, daig ko pang bulating inasinan. Kaagad kong hinilang kumot at tinakip sa katawan ko. Bakit wala akong takip? May nangyari ba sa atin kagabi? Wala sa loob kong tanong. Hindi naman masakit ang perlas ko, kaya malamang wala. Pero paano kung nag-submarine ka ba sa akin? Muli ko pang tanong na ikinangiti niya. To be honest, umpisa niya bago ko ginawaran na nakakalokong ngiti. Inosente ako. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nakangiti pa rin saan niya. Inosente? Si Kyle? Kung lahat ng inosente ay ganyan sa kanya, kamusta naman yung mga mahihilig? Ikaw, inosente? Sinong mulala naman kayang maniniwala sa'yo? Baliwalang tanong ko. Balot pa rin ang kumot, tumayo na ako at tumiretso na sa banyo. Pinabayaan na si Kyle sa kwarto kahit na nga ba, takang-taka pa rin ako kung paano siya napunta sa silid ko. Baby, you forgot something. Mula sa likuran ko, muli na naman siyang bumuntot sa akin. Nakalimutan ko bang mag-lock ng pinto? Peste, ano nang nangyayari sa akin? I am so lucky to wake up beside you in the morning. I mean, lagi bang magandang view sa umaga pagkasama kita? Walang pakialam niyang tanong habang pinagmamasdan ng kabuuan ko. Nakapamewang na humarap na ako sa kanya at wala na ring pakialam kahit na nga ba makita niyang lahat sa akin. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit ba sunod ka ng sunod sa akin? At bakit ba walang kahit ano ka sa katawan ko na magising ako? Ngunit ang bugok na Kyle, matamang nakatitig lamang sa akin. Habang ako'y kulang na lamang magkaroon ng sungay sa sobra kong visit sa kanya. Kung ganito ba naman kagulit ang magigisnan ko sa umaga, baka na naisin ko na lang matulog ulit.